Alam mo ba? Isa ang Taal sa mga aktibong bulkan sa bansa. Bagamat maliit itong tignan sa ngayon, malaki naman ang iniwan nitong pinsala sa kasaysayan. Noong January 12, 2020, muling pumutok ang bulkan kung saan isinailalim ito sa Alert Level 4 ng DOST PHIVOLCS. Pero 115 taon na ang nakararaan mula ngayong araw, January 30, na itala ang pinakamapaminsalang pagputok ng Taal. Ang bilang ng mga nasawi pumalo sa 1,500 hanggang 2,000. Pero bakit nga ba ito naging mapaminsala at bakit marami ang nasawi? Mula January 27 hanggang January 29, 1911, tila nagparamdam na ang bulkan na sasabog ito. Ito'y sa mga naitalang lindol at dami ng ibinubuga nitong singaw at gas sa kaldera ng bulkan. Naitala rin noon ang malawakang fish kill o pagkamatay ng isda sa lawa ng Taal. Pero ang mga sinyalis na ito, ipinagkibit balikat lang ng mga residente noon malapit sa lugar sa pag-aakalang normal lamang itong aktibidad ng bulkan. 2:00 ng madaling araw noong January 30 habang tulog ang lahat nang biglang sumabog ang bulkan. Ang ilang residenteng natutulog, hindi na nagising matapos silang maabutan ng uson o pyroclastic density current. Ito ay mabilis na paggalaw ng pinaghalong mainit na singaw, volcanic gas, at pinong mga volcanic materials. Karamihan ng nasawi ay mula sa bayan ng Talisay, Tanawan, Lipa, Laurel at Agoncillo. Ang Metro Manila at Karatig Probinsya nabalot din ng abo sa pagputok ng bulkan. Umabot sa 1,100 hanggang 1,500 ang nasawi sa pagsabog. Ito ang pinakamalaking pagsabog na naitala sa kasaysayan ng bulkan kung saan marami ang nasawi. Bagamat maliit mang tignan ang Taal ngayon, dati itong malaki. Katunayan, ang paanan ng bulkan noon ay mula Tagaytay City hanggang sa bayan ng Cuenca. Lumiit ito sa serye ng pagsabog ng bulkan mula 140,000 hanggang 5,000 BCE. Sa paglipas ng panahon, naipon ang mga ulan sa kaldera ng bulkan at tinawag itong Taal Lake. May trivia ba kayong nais malaman? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!